Muli po, pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan. So, ilang araw na po nating pinag-uusapan yung mga natutunan, yung mga feedback and reviews ng camping. Sa hapon pong ito ay i-share ko po sa inyo yung mga feedback na nangyari sa mga kasamahan po natin. At nawa po sa mga testimonying ito ay makapagbalik-aral po tayo nung nakaraang camp. Ang galing po kasi nung last day na, departure na, tayo ay tapos na, pero si Lord pala ay hindi pa. Nasabi na po ito sa atin ng iba nating mga kapastoran. At ngayon po, sa Lord po kasi, always expect the unexpected para sa kabutihan po ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mapalad po tayong mga taga-rema. Dahil napakasensitibo ng senior pastor po natin na si Pastor Boy sa leading ng Holy Spirit. Kung maaalala po ninyo, ay nagpaalam na, nagpapasalamat na po si Pastor Boy sa mga committees ng camp. Pero hindi po doon natapos ang camp natin. Natapos po ang camp natin na binusog pa po tayo ng Panginoon. Amen po. Ikwento ko na lang din po sa inyo yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ng mga kasamahan po natin nung camp. Nung camp po ay nakarinig po tayo ng iba't ibang testimonies ng mga pastors and workers po natin na ginamit ng Diyos sa mga huling oras ng buhay ng tao. Yung napatanggap, na-sharean, tapos maya-maya ay kinuha na ng Panginoon. Amen po. May isa pong kabataan na nagkaroon po siya ng desire or gusto din po niyang maranasan yung nararanasan ng mga nag-testify na magamit din siya ng Lord sa ibang tao na makatanggap kay Jesus sa mga huling minuto o oras ng buhay ng isang taong mamamatay na. At nagtanong po siya sa Panginoon. Sabi niya po, Lord, paano ko ito magagawa? Nung narinig niya po yung mga testimony yon, nandun po agad yung tanong niya na, Lord, paano ko po ito magagawa? At sinagot po siya ng Diyos. At ang sagot po ng Lord sa kanya ay, magsuko ka ng buhay o araw-araw mong i-offer ang buhay mo sa Panginoon. At dahil po doon, dahil po sa camping, dahil sa mga teachings na narinig po natin, bumalik yung init nitong kabataang ito sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ikaw at ako na alam na si Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ikaw at ako na alam na si Jesus ang makapagliligtas sa atin sa kapahamakan. Tayo po na tumanggap kay Kristo, ang tinawag ng Diyos para sabihin sa mga tao ang malawak at walang katapusang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Hindi po pastor at worker lang ang gagawa nito. Sabi po sa camping, kung saan ka nilagay ng Diyos, sa trabaho man, sa eskwelahan man, o kung saan ka man nilagay ng Diyos, may dahilan ng Diyos bakit ka nilagay sa lugar na yan. Ang dahilan ay always ministry. Amen po. Yan ang lugar na pinagkatiwala sa'yo, sa akin, ng Panginoon. Yan ang mission field natin. Sabi nga po ng Acts chapter 1 verse 8, ipangaral natin si Jesus sa Jerusalem, sa Judea at Samaria natin. Amen po. Ngayon, alam niyo po, kahit wala pong worker sa amin, sa lugar po ng Montalban, itong mga kabataang nag-camp na ito, siya po at ang ibang kabataan na kasama niya ay humahayo at ibinabahagi sa mga tao ang pag-ibig ni Jesus. Amen po. Ngayon, may isa pa pong kabataan, ibang kabataan naman po ito, na bago siya mag-camp, nandun po yung magulo yung isip niya. Nandun yung problema sa pamilya, problema sa bahay, problema sa pera. Iniisip niya po kung magka-camp siya nung time na yon. Marami po siyang isipin. Parang yung bawat isa po sa atin. Hindi tayo nawawalan ng isipin. Pero sumama po siya ng camp. Pinili niyang makasama ng camp at nandun yung tanong na dala-dala niya.
At ang tanong po niya, ang sabi niya, paano naman ako sasagutin ng Lord? Kahit may dala akong tanong, paano ako sasagutin ng Lord? Paulit-ulit. Ang sabi niya po, paulit-ulit siyang nagkakasala. Hindi ko po alam kung ano yung tinutukoy niyang kasalanan, pero lagi niya po kasing sinasabi ito. Before camp pa lang and during camp, lagi niya po itong nababanggit sa akin. Ngayon, nararanasan niya po ang Lord. Nung camp po na yon, naranasan niya ang Panginoon. Kahit na sabi niya may mga dala siyang tanong, iniisip niya kung masasagot ba siya ng Panginoon. Pero naranasan niya pa rin ang Panginoon. At alam niyo po, napatunayan lang ng batang ito na walang itinatangi ang Diyos. Dahil nagulat siya kung paano siya kinausap ng Panginoon. Halos lahat daw po ng teachings ay para sa kanya. Nandun ang correction ng Diyos sa kanya, and at the same time, na-remind po siya na i-check kung siya ba ay nakasaksak sa Diyos. Sabi nga po sa atin, sa kabila na napapaligiran na tayo ng problema, wag muna tayong magsalita ng magsalita patungkol sa mga problema natin sa Diyos. Tinuro po sa atin na bago ang lahat, siguraduhin po muna natin na tayo po ay nakasaksak sa Panginoon. Sabi niya po, hindi pa tapos ang camp, nag-uumpisa pa lang ang camp, pero sinagot na ako ng Panginoon. Yun ang sabi ng kabataang ito. Na sa kabila ng napakadaming problema at pagsubok, ang tanging dapat nating gawin ay siguraduhin po natin na nakasaksak po tayo sa Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Boy, ang spirito natin ay nakadesign na marinig ang boses ng Diyos. Walang problema na walang solusyon ang Diyos kung sensitive lang tayo sa mga pinapagawa niya sa atin. Kaya always po tayong kumonekta sa Panginoon. Dahil sabi nga po, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay tayo sa Panginoon, sabi niya wala tayong magagawa. Ang gusto po ng Diyos ay always tayong nakasaksak sa Kanya. At sa paraang yun, tsaka tayo matutulungan ng Panginoon. Kaya niyang sagutin yung bawat problema. Kaya niyang sagutin yung bawat ipinapanalangin ng bawat isa sa atin. Itinuro po sa atin sa camp na alam ng Holy Spirit ang sagot sa problema mo. Ultimong problema ng bansa, amen po, kayang sabihin sa atin ng Holy Spirit. Kaya yan po ay itinuro po sa atin sa magazine. Sabi doon, How to be led by the Spirit of God. Amen po. So, yan po yung mga bagay na tinuro sa atin ng camp. Hayaan po natin na ma-practice po natin. Practicein po natin yung mga itinuturo po sa atin. Ngayon, may isa pa pong senior. Marami po akong testimony ng mga tao sa lugar po namin na nag-camp. Ngayon, may isa pong senior. Sabi niya po, isa po itong tatay. Simula po siya ay napunta sa Rema at nalaman niya ang camping. Gustong-gusto niya na pong sumama. Ang first camp niya po ay nung summer camp this year. After po nung summer camp na yon, hindi mo na siya makikitang umabsent sa pagsisimba. Ibig sabihin, may magandang nangyari sa buhay niya since nag-camp siya. At malayo ang bahay nitong magulang natin na ito, itong tatay na ito. Malayo yung bahay nila sa simbahan. At masasabi ko nga po na daig niya pa yung mga taong malalakas. At malapit lang ang bahay sa simbahan. Dahil itong tatay na ito ay never na late sa gawain. Naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. At nung nalaman niya na may mid-year camping ulit, agad niyang sinabi sa akin, sabi niya po, Pastor, sasama ako sa mid-year camp. Wag mo kong iiwan. At ito pong senior na ito, itong tatay na ito ay walang income, wala po siyang source of income, pero andun na makikita mo yung kagustuhan niya na makapag-camp. Kasi 1 week before camp pa lang ay nag-abot na po siya ng camp fee niya. Amen po.
Ngayon, wala pong dahilan para maiwan itong magulang natin na ito sa camp. Ngayon, during last night po ng camp natin, muli po siyang lumapit at sinabi niya po sa akin, Pastor, meron palang camp ulit sa October. Ngayon, sabi niya, sasama po ako. Wag mo akong iiwan. Hihingi ulit ako sa Lord ng pang-camp fee ko. Yun po yung sabi ng tatay nating ito. Makikita yung galak, yung pisikal na lakas sa kanya dahil sa presensya ng Diyos. Iba po yung naranasan niya nung camp. At ngayon po, alam niyo po, may magandang nangyari sa buhay ni tatay. Simula po nag-camp siya at naniniwala po ako hindi lang kay tatay kundi sa bawat isa po sa atin. Amen po. Ngayon, may isa pa din pong nanay. Isang nanay naman po ng isang worker natin ang nakapag-camp. First time mag-camp nitong nanay natin na ito. Ilang beses na siyang inaaya. Ilang beses nang inaaya si nanay na mag-camp pero hindi po siya nakakasama. Always may dahilan. Laging may dahilan na kung bakit hindi siya makakasama ng camp. Pero this mid-year camp po, siya po ay nakasama. Nung last night ng camping, nagkasalubong po kami nitong magulang natin na ito, itong nanay na ito sa hall. At sabi niya, ang saya-saya pala mag-camp. At simula ngayon, sabi niya, magsisimba na ako. Makikita mo sa mukha ni nanay, yung ngiti, yung galak, na hindi mo nakita sa kanya noon. At sigurado po, tayo na kinausap ng Lord itong magulang natin na ito. Yung dating nanay na laging iniisip mo, pag nakita mo pa lang may problema na, umuwi ng may mga ngiti at galak sa kanyang mga muka. Isang kasiguraduhan po na naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Nag-enjoy po si nanay. Naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos at sigurado po ako na pinaranas din ng counselor niya ito. Na i-transfer ng counselor niya yung love ng Lord. Kaya nasabi na lang ng nanay nating ito na ang saya-saya pala mag-camp. Kasi naalagaan siya ng maayos ng counselor niya. So, glory to God po. Naiparamdam ng counselor niya yung Jesus na pinapakilala natin sa kanila. Makikita yung kagalakan sa magulang nating ito. Ngayon, pag uwi po ng nanay nating ito sa bahay nila, sinabi niya agad sa anak niya, sa kapatid po ng worker natin, yung naranasan niya. At ang sabi niya, anak, next camp, sama ka rin. Tunay nga po na hindi nasasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil tulad po sa family ng worker natin na ito, may ginagawang pagkilos ang Lord. Kumikilos po ang Panginoon. Maaaring hindi natin nakikita, pero magpatuloy lang po tayo dahil may ginagawa ang Diyos. Ngayon, meron din pong isang kabataan naman. Ito po ay dating worker. Sabi niya, sobrang gentle po ng Lord. Kahit na iniwan ko po siya dati, never po akong iniwan ng Diyos. Hindi po nagsawang mangusap sa akin ang Panginoon at iparanas po yung pag-ibig niya sa akin. Nandun ang sabi niya, sobrang daming correction sa akin ng Panginoon ng camp. At ang sabi niya po, ang pinakamasakit po, yung pinaghirapan kong nakuhang anointing sa field noon, parang nabaliwala ko lang. Sabi niya, hindi ko napahalagahan. At ang pinakapasakit po nito, sabi niya, yung hindi niya napahalagahan yung anointing na nakuha niya. At during last service po nung camping natin, nagkaroon po siya ng desire na mapag-pray ni Pastor Boy. At nangyari po yun. Siya po ay napag-pray ni Pastor Boy at ang sabi niya po habang pinagpe-pray ako ni Pastor Boy, may small voice po siyang narinig na nagsasabi sa kanya na, "You are mine." Palagi pong pinaparamdam sa kanya ng Lord na mahal po siya ng Panginoon. At naniniwala po ko hindi lang sa kanya, kundi maging sa bawat isa po sa atin. Amen po.
Ngayon, ang kabataan pong ito ay local church worker po natin. Ngayon, ang last po na isi-share ko sa inyo ay isang kabataan na naman po sa Montalban na dahil po sa camp na ito ay na-remind po siya ng first love niya sa Panginoon. Ngayon, naramdaman niya yung love na nagmumula sa Lord. Sabi niya po, habang lumalaki ako, pakiramdam ko, hopeless ako. Naghahanap ako ng love sa family. Naghahanap po siya ng love sa kaibigan. Pero alam niyo po, nung camp po natin, sabi niya, sa camp, na-remind po siya na merong Diyos na nagmamahal sa kanya. Purihin po ang Panginoon. Itong kabataan po na ito, for the past few months, naging busy po siya sa pag-aaral. Umabot po sa time na nawawala ang Lord sa schedule niya. At ang sabi niya po, kaya lang naman ako nag-aaral ng mabuti kasi gusto kong mapasaya yung mga tao na nagpapaaral sa akin. Pero nung kampo, na-remind siya ng first love niya sa Panginoon. Yung init na gusto niyang maglingkod. Ang sabi niya po, Lord, sa'yo naman ako magfo-focus. Ikaw naman ang gusto kong mapasaya. Napiplease niya ang mga tao sa paligid niya. Pero sabi niya po, this time, Lord, desire ko na ikaw naman yung ma-please ko. At ang kabataan pong ito ay nag-decide na mag-worker. Nag-decide po siya na magpa-deploy. So purihin po muli ang Panginoon dahil tunay nga po na may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon po sa pagtatapos ko po, kung maaalala po natin ang tema natin ng camping sa 2 Peter chapter 3 verse 11, ang sabi po dito, kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Ganitong lifestyle ang gustong makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung babasahin po natin yung buong chapter 3 ng 2 Peter, pero hindi na po natin ito gagawin. Ang sabi niya lang po sa verse 1 and 2, basahin ko po sa inyo, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Ito po ay paalala sa bawat isa sa atin. Hindi po nagkulang ang salita ng Diyos pagdating sa pagpapaalala sa atin. At kung tutuusin po, ang Word of God po ay punong-puno ng reminders. Katulad ng mga magulang nating nagmamahal sa atin, aalis ka pa lang ng bahay, always may bilin yan. At ganun din po ang Diyos sa atin. Andyan ang kanyang salita, basahin at sundin po natin ito. Amen po. So hanggang dito na lang po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, every camp, wag po tayong magpapaiwan. Don't miss the anointing. Kasi always kakausapin tayo ng Panginoon. May gagawin ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil personally po, wala po akong camping na hindi ako pinalakas ng Diyos, hindi ako kinorek, hindi ako niyakap ng ating Panginoon. Kaya po tayo at yung mga kasamahan nating pastor and workers na nagpapatuloy ay dahil lang din po sa anointing ng Panginoon. So encouragement po sa bawat isa, habulin po natin ang anointing. Kung nasaan ang anointing, dun po tayo pumunta. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah o God, purihin ka Panginoon. Patuloy o Diyos na nagpapasalamat kami sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. At Lord, yung mga natutunan namin, yung naranasan namin sa camp, hayaan mo Panginoon na ma-remind kami o God kung gaano mo kami kamahal. At yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin o Diyos, patuloy na magawa namin ito. Gawin mo kaming sensitibo, Panginoon, sa mga nais mong ipagawa sa amin at makasunod kami. Ito ang maging offering namin sa iyo.
Lord, patuloy na pagpalain nyo nga po ang bawat isang nanonood, mga kasamahan po namin dito sa Rema. Ikaw ang siyang mag-ingat at magpala sa bawat isa, O God. Maraming salamat, Ama. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa.